Hi guys, kayo ulit ito. Nagbabalik sa isang panibagong video kung saan pag-uusapan natin yung mga 8 bagay na dapat alam mo na kapag nagtitake ka ng testosterone or nagtuturo ka ng T or ikaw ay on medical transition from female to male. Number 1, mag-set ng realistic expectations. Magkakaroon ka ng mga pagbabago sa katawan pero hindi tulad ng mga ibang on T kasi may kanya-kanya silang respective timeline at magkakaiba rin ang timeline ng bawat isa. Magkakaibang tao, magkakaibang timeline. May mga pagbabago tulad ng pagtaas ng libido o mga emotional changes na pwedeng mangyari sa loob ng isang linggo at yung iba naman tulad ng pagbabago sa boses o pagtubo ng facial hair ay maaaring magbago sa loob ng isang buwan o higit pa. Basta wag mo lang ikukumpara yung sarili mo sa ibang nagtatransition. Iba-iba kasi yung pagbabago sa katawan na may factors dyan, yung genes, yung dosage, yung edad, at yung iyong lifestyle. Bigyan mo rin talaga yung sarili mo ng time para dumating yung mga changes. Meron akong video, ito, lalagay ko sa description. Tinakal ko dito yung mga pagbabago, ano ba yung mga changes na maaaring dumating sa loob ng 1 second, 1 day, 1 week, and 1 month on testosterone. Pwede mong panoorin mamaya yan. Number 2, bantayan ng kalusugan. Usually, yung mga pinapalab test ay testosterone level, liver function, cholesterol, red blood cell, thyroid functions, at iba pa. Usually, nire-require ng doctors ang lab test every 3 to 6 months pag nag-start pa lang. Pero kung okay na, magiging yearly na lang siya or mas madalang pa. And then, take note din, may mga doctors na pinapayagan na yung isang tao na mag-take ng testosterone, bibigyan ng dosage, pwede din siya mag-take, tapos hihingian sila ng lab test after a couple of months. Doon ibabase kung paano i-adjust yung dosage. Kung tataasan ba, babawasan, or same pa rin. Baka nalito kayo, kuya Ro, akala ko ba kailangan ng doctor or ng lab test bago mag-take ng testosterone? Yun po yung practice before, dati. Pero ngayon marami na nagre-reseta talaga para makapag-start na muna bago yung lab test. And again, sa lab test malalaman talaga kung paano i-adjust. Yun, hindi lang physical health ang babantayan natin, pati mental health, kumbaga lahat naman talaga. For some people na nag-start pa lang, normal yung mood swings, anxiety, and other mental health difficulties. Yun kasi yung minsan epekto habang nag-a-adjust pa yung katawan natin sa higher level of testosterone. So sa mga nagte-testosterone naman, kung tingin nyo may kakaibang nararamdaman kayo, physical health, mental health, na nakakasagabal na sa way of living nyo, trabaho nyo, or school nyo, i-open nyo lang sa doctor nyo. Huwag kayo mahihiya kasi sila naman talaga yung dapat na tumulong sa atin. Ako personally, meron akong regular consultation sa psychiatrist. Another thing na dapat alam mo kapag onti ka na, be prepared sa reaction ng ibang tao sa paligid mo. May mga taong mapapansin ang mga pagbabago sa'yo. May mga tao ding hindi makakapansin ka agad. Eto, hindi mo kailangan magpaliwanag sa kahit sino. Maliban na lang kung sa tingin mo at gusto mo talaga mag-share about your transition. Sinali ko tong tip na to kasi sobrang halaga niya. Baka kasi makaapekto siya sa school o trabaho o pamilya o kaibigan mo. So may mga tao kasing hindi sila open o tutol sila sa ganito. Hindi lahat maganda ang sasabihin sa'yo sa harap mo man o sa likod mo. Hindi naman talaga lahat matutuwa at hindi mo trabaho na pasayahin sila. Basta masaya ka, yun yung mahalaga. Lagi mong tatandaan na hawak mo ang iyong peace of mind. Huwag mong hahayaan na masira ito dahil sa ibang tao. Next one. Kumuha ng before photos and recordings. Super mahalaga nito. Lagi kong sinasabi na bago ko mag-take pictures, take record. Or mas maganda kung video. Marami kasing trans brothers natin ang nagsisisi na hindi nila ginawa. Sobrang dami kong nakakausap na sinasabi nila, Kuya Ro, parang walang nagbabago, ganyan, para ang bagal. Pag tinanong ko naman sila, ilang taon ka na onti, ganyan. So yung iba sabi nila, start pa lang, so natural lang na naiinip tayo kasi nga excited tayo sa changes, no? Pero yung mga taong matagal na onti, like 1 year, 2 years, 3 years onti, tapos nababagalan pa rin sila. Tatanungin ko sila kung nakakapag-document ba sila, nag-picture ba sila. Tapos most of them, hindi sila nagdo-document, di sila nagpipicture. Nagigets ko naman na busy tayo. Pero kasi, kung hindi ka kasi talaga magpipicture, picture, record, document ng iyong mga pagbabago, mahihirapan ka talaga makita yung mga pagbabago. Make sure na makapag-document ka talaga. Kung kaya mo, in the first year, gawin mo ng monthly. Also, pag onti ka na, kailangan mo na rin i-document lahat ng kakaibang nararamdaman mo. Bukod sa may mga ready ka ng isasagot sa doktor sa next appointment mo, ready ka sa mga itatanong niya, magkakaroon ka pa ng personal notes na pwede mong tignan anytime. So, pwede mong isulat sa mga notebook or note apps mo dyan sa phone mo, tablet, computer, whatever. Mas okay din kung meron mga description at dates. Eto, next one, dapat kanina ko pa binanggit.
dapat bumili ka lang ng mga tea sa legit sellers para makaiwas po tayo sa mga fake at saka sa mga hindi talaga nire-reseta. Pansin ko, daming nagkalat ngayon. Iba't ibang klase ng tea at iba't ibang klase ng brand. Ngayon, hindi naman sa pinapamasama ko yung ibang seller, kasi seller din ako eh. Hindi naman sa gusto ko akin lang bumili, ang ipapayo ko lang ay doon tayo sa nire-reseta ng doktor. So halimbawa may nakita kang nagtitinda ng certain kind of tea, ibang brand, ibang klase ng tea. Kung gusto mo i-try, make sure lang na i-open mo sa doktor mo. Para yung doktor mo makapag-advise sa'yo kung okay ba yung tea na yun. Bilang ako yung nagtatake din. Doon na ako sa alam ko na subok na, doon sa years, decades nang tinitake ng iba. Doon ako. Yun lang yung gusto kong i-point out. And then, legit testosterone, kakambal na niyan yung legit seller. So, dun tayo sa, alam natin di tayo ma-scam, alam natin na may proof, may mga reviews, may mga feedback talaga. Tulad sa page ko, meron dun 100 plus feedback na super thankful ako. Perfect 5-star ako dun. Yan, Euphoria Supply, yes, shameless plug po yan. Okay, sa last 4 items natin. So, next one is mag-save ng extra supplies. Huwag na po nating antayin na wala na tayong pang shot, dun pa lang tayo order. Meron na rin sa akin nangyari na delay na sila ng 1 week, doon pa lang sila order. So, syempre yung pag-deliver ko kakain ng 2 to 3 days to 4 days. 1 week ko sobrang layo, dulo ng Pilipinas. Delay ka na ng 1 week, madedelay ka pa ng 1 week ulit. So, 2 weeks ka ng delay. Pag na-delay tayo, bababa siya, magkakaroon siya ng effect. So, para maiwasan natin yun, kahit may 2 box ka pa or 1 box, order ka na. And next one is, i-celebrate mo yung milestones o yung mga changes. So, pag binakita kang isang pirasong bagong balahibo dyan sa mukha mo, magpa-party ka na. Ang pagta-transition kasi ay hindi madaling proseso. Di ba nakaka-excite? Di ba nakaka-hilig kapag may mga nakikita kang changes? Next one, super pinapayo ko talaga na gumawa ng medical folder. Ano po ito? Yun yung isang folder or lagayin mo ng files, physical man yan or digital. Ipunin mo yung lahat ng lab test mo, isama mo yung mga blood works, reseta, medical certificates, diagnosis, mga schedule mo ng follow-ups. So, i-compile mo lang lahat ng medical record mo. Sobrang makakatulong ito kapag emergency at saka kung lilipat ka ng doctor. Alam nang gagamot sa'yo kung ano yung medical condition mo. Next one is magkaroon ng isang injection tracker. Ano po ba yun? Yun lang naman ay listahan mo lang or logs, kailan ka nag-inject, anong dose yung in-inject mo. Basta nandun yung petsa kada kailan ka nag-inject. And dose, etc. Ako, aside sa pag-journal ko ng mga nararamdaman ko o kakaibang nararamdaman or changes on tea, meron din akong separate tracker for injection. So, ito siya. Ako lang gumawa nito. Yan, hindi ko masyadong papakita kasi baka makita ng iba yung dosage at baka gayahin. So, ayun lang, no? I-recap natin. Okay, number 1, mag-set ng proper expectations, bantayan ng kalusugan, maghanda para sa mga reaksyon ng ibang tao, kumuha ng before photos at recordings, i-document lahat ng pagbabago at mga kakaibang nararamdaman while on tea, bumili lang ng supply sa legit sellers, mag-save ng extra supplies, gumawa ng medical folder, magkaroon ng medical tracker or ng injection tracker. And there you have it. Kung gusto nyo ng copy na to, i-email nyo ako. Lalagay ko sa description box yung email ko. Don't forget to subscribe kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng content. Please like this video kung nakatulong sa inyo. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video.